Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So today pag-usapan natin yung situation ng marami nating kababayan na unfortunately kinaharap ng marami dahil nga time limited ang inyong mga work permits within Canada. Anong mangyayari kapag naubusan na kayo ng oras? Well, ang totoo nito, karamihan sa inyo ay naka-post-graduation work permits or naka-spousal open work permit kung saan hindi kayo naka-lock in sa isang employer. At kung tutuusin, normally, ang isang work permit holder dapat talaga nakatali ito sa isang employer. Ang tawag doon ay closed work permit. Pero dahil nga sa International Mobility Program, dahil kayo nag-aral sa Canada, and for Canada's significant benefits and Canadian interests, gumawa sila ng post-graduation work permit na kung saan pwede kayong magkaroon ng work permit na hindi kayo nakatali sa isang employer. At kadalasan sa inyo, marami sa inyo, naka 3-year post-graduation work permit. Pero ang tanong sa akin, Lou, paano kapag kapaubos na yung post-grad work permit ko, pero wala pa rin akong PR? Anong gagawin ko para ma-extend ang aking status sa Canada? So guys, ang totoo nito, dapat talaga sa simula pa lang, meron na kayong backup plan at pinaplano ninyo yung worst case scenario ninyo. So kung hindi pa rin talaga kayo makasecure ng inyong permanent residence, pero paubos na ang inyong work permit, ano ang gagawin ninyo? So 1 year ahead before mag-expire ang inyong work permit, ang maganda dito, magplano na kayo. Meron dapat kayong emergency or backup plan at iisipin ninyo na kung wala pa rin kayong PR pathway, baka kailangan na ninyong mag-extend ang inyong work permit. At gaya nga ng sinabi namin sa video namin dati about Labor Market Impact Assessment and TFWP, dapat ang inyong work permit ay suportado ng isang LMIA. So kung binigyan ninyo ang sarili ninyo ng 1 taon para magplano dito, mayroon kayong time para maghanap ng employer, baka sakali mabigyan kayo ng suporta sa inyong LMIA para sa inyong work permit. Dahil tandaan, ang LMIA ay isang proseso na nasa side ng employer, hindi po dapat kayo ang nagbabayad para dito. Pero syempre, merong mga employers na nangangailangan ng foreign nationals or baka naman nagtatrabaho na kayo sa isang mabait na employer at willing naman silang isupport ang inyong work permit through an LMIA process. Pero guys, alam natin na mahirap minsan ang LMIA process. Kadalasan nga, kung nasa isang area kayo na mataas ang unemployment rate, baka hindi nga pinaprocess. So, sometimes you are placed in a position of impossibility na talagang hindi talaga nakakakuha ng LMIA. Kaya nga dapat may oras kayo. Time is both your friend and your enemy. If you respect it, bibigyan kayo ng biyaya. Pero kapag ka dinisrespect niyo ang time, magkakaroon kayo ng problema. So kung may 1 year runway kayo to plan for a potential running out of your PGWP, ay maganda ito dahil makakapagplano kayo for an LMIA or for other strategies na pwede ninyong i-employ. So paano sa sitwasyon na walang LMIA? Anong gagawin natin? Guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. In those circumstances, sometimes meron pa rin pwedeng gawin. So kung ang hawak ninyo post-graduation work permit, halimbawa, at paubos na nga siya at nakasalang na ang inyong PR application, ang pwede nyong gawin guys, pwede kayong mag-submit ng Bridging Open Work Permit at kailangan nyo lang yung acknowledgement of receipt ng inyong PR application, magbabayad ng fees, at habang pinaprocess ang inyong Bridging Open Work Permit, kahit na expired na ang PGWP, mayroon kayong tinatawag na maintained status. Ang ibig sabihin nito, kahit na hindi pa lumalabas yung bagong permit ninyo at kahit expired na yung most immediate permit ninyo, ay pwede kayong manatili sa inyong empleyo, pwede kayong mag-continue magtrabaho at walang disruption. Isa pang example, halimbawa, kung kayo naman ay nakapag-submit na ng nomination application for provincial nomination at nakuha na ninyo ang inyong nomination certificate, kadalasan bibigyan kayo ng endorsement in order to support a work permit application. So in those situations, pwede kayong mag-apply for a bridging work permit, and this is in contrast dun sa bridging open work permit. Dahil ang bridging work permit na ito, nakalock kayo sa inyong employer. So guys, usually kung naipsalang na ninyo ang inyong provincial nomination application at itong nomination application na ito ay may kasamang employer support, usually ilalabas niyan kasama ang letter of support for a T13 work permit application, which is yung bridging work permit nga ninyo. So in other words, Labor Market Impact Assessment exempt po ang inyong work permit,
Pero kailangan po yung employer ninyo suportahan pa rin yung inyong work permit application. Ang gagawin po ng employer, pupunta po sila sa IRCC Employer Portal, isasubmit po nila ang kanilang job offer para sa inyo, magbabayad ng compliance fee of $230 at maglalabas ito ng code. Pag nakuha na nga ninyo ang code na to, pwede na kayo mag-apply ng inyong bridging work permit na LMIA exempt. Lou, paano naman sa situation na wala pa akong active PR application at wala pa akong nomination application? Paano naman kung paubos na ang aking work permit? Well guys, ang totoo nito, mahirap maghanap ng ibang LMIA exemption unless you already speak French dahil po pwede kayo sa Francophone Mobility Program. Dahil kung meron kayong level 5 as a minimum of French language proficiency out of 10, pwede kayong mag-apply ng work permit na LMIA exempt. But of course, we know na may mga situation talaga na wala kayong makuhang LMIA exemption. Well, ang totoo niyan guys, marami sa iba na talagang kapit sa patalim na talaga at push to the wall na yung kanilang mga backs. Ang ginagawa nila, nag-a-apply sila ng tinatawag na empty work permit application. Bakit siya tinawag na empty? Well, normally kasi ang isang work permit, dapat supported ito ng LMIA or ng LMIA exemption. Pero kung wala ngang LMIA or exemption, ito ay empty. Ang kadalasan ng iba tinatawag siyang dummy work permit application dahil nga kulang ng dokumento. But the truth is guys, while this is a legal maneuver, the law allows for it, it is improper. So while I don't recommend it, I understand why some people choose to do this. But again, just to be clear, this is improper. So guys, alam natin ngayon na meron pa ring mga options para sa inyo kung nanganganib na ang inyong status as a work permit holder. Meron kayong options to extend your work permit if you have enough time to actually execute a plan of action. Pwedeng masalba para magkaroon pa kayo ng extra runway sa inyong PR pathway journey. If you found this video useful, please like, hit subscribe, share with your friends and family. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I will see you in the next one. Take care.